Hinahanap po akong isang tao dito sa inyong baryo. Ang pangalan po niya ay Elias. Isang malalim na tinig ng ekstranghero. Tumingin sa kanya ang lahat maliban kay Elias na nagkukunwaring abala sa pag-inom ng kanyang kape. Sino po sila? Bakit nyo hinahanap si Elias? Tanong ni Aling Marta. Simpleng magsasaka lang po iyang si Elias. Ngumiti ang ekstranghero pero hindi umabot sa mata. Ako si Ginoong Hilario. Pagpapakilalang may lalim ang boses. Narinig ko lang po ang balita tungkol sa inyong kamalasan noong nakaraang taon. Nalaman ko na may isang bayani na nagligtas sa inyo. Gusto ko lang po sana siyang pasalamatan ng personal. May paggalang na tanong sa mga taong nasa lugar. Lumingon si Ginoong Hilario kay Elias. Ikaw ba? Ikaw ba ang binatang si Elias? Tanong ng ekstrangherong nagpakilala sa pangalang Hilario. Tahimik at kalmadong sumagot si Elias. Ako nga. Wala akong ginagawang kakaiba. Nagkataon lang na naabutan ko ang sira doon sa bahay ni Mang Tonyo. Lumapit si Ginoong Hilario at pumulong kay Elias na may kaunting gigil ang boses. Huwag kang magkunwari, Elias. Alam kong mas malaki ang iyong ginawa. At ang sira na tinutukoy mo ay isa sa aming mga kasamahan. At ang hukom ay hindi nalulugod sa iyong ginawa. Agad na tumindig ang balahibo ni Elias. At naramdaman niya ang mabigat na presensya ng ekstranghero. Alam ni Elias na hindi ordinaryong tao ang ekstrangherong si Mang Hilario. Habang nagkatitigan ng dalawa, dagli ang hinila ni Ginoong Hilario si Elias patungo sa isang sulok at nagsimulang mag-usap ng mahina ngunit mariin at seryoso. Ang aswang na pinatay mo ay isa sa mga sugo ng pinuno. Mariing wika ni Ginoong Hilario. Nalalaman niya ang iyong kakayahan at ang iyong lakas. Pinag-aaralan ka na niya at alam niya ang iyong sekreto. Sa narinig ni Elias, umisi lamang ito na may hamon at insulto kay Ginoong Hilario. Kung alam niya ang tungkol sa aking kakayahan, bakit hindi siya ang nagpakita? At bakit nagpadala pa siya ng sugo? Tinitigan ng matalim ni Mang Hilario sa Elias at sumagot ng, dahil ang aming pinuno ay tinatawag naming hukom, ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Pinapasabi ng hukom na tigilan mo ang pagtugi sa aming mga angkan at ibabalik namin ang katahimikan sa baryo Maligaya at magiging payapa kayo. Huminga ng malalim si Elias at tumungo. Umiling-iling ang ulo. Sabay titig sa mga mata ni Ginoong Hilario. Hindi ako natatakot sa mga ganyang banta. Kung sino man ang hukom nyo, sabihin mo ito sa kanya. Ang mga ginagawa ninyo ay hindi katahimikan. Ang mga walang kalaban-laban na mga tao ang binibiktaman nyo. Wala akong pakialam kung sino ang hukom nyo. Umuwi ka sa lugar nyo at ipahatid ang mensahe ko. Kapag gumalaw kayo kahit sa kalapit sa baryo ko, uubusin ko ang lahi nyo. Matapang na banta ni Elias kay Ginoong Hilario. Sa isang iglap, nagbago ang mukha ni Ginoong Hilario. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy at ang kanyang ngipin ay dagliang humaba ng bahagya. Nagsimulang mag-iba ang boses ni Ginoong Hilario. Nagkakamali ka ng kinalaban, Elias. Ang hukom ay may kapangyarihan na hindi mo pa nakikita. Isa siyang nilalang na nakaligtas sa maraming siglo. Kung ipagpapatuloy mo ito, ikaw at ang buong baryo ay malilipol
Hinawakan ni Ginoong Hilario ang balikat ni Elias. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang lamig na tumatago sa kanyang buto. At ang isang bahagi ng kanyang lakas ay tila ba nasipsip. Isang napakabigat na presensya na noon pa lamang niya naramdaman. Kakaibang puwersa, puro at mabigat, tila purong kadiliman ang aura ni Ginoong Hilario. Pinilit na manatiling kalmado ni Elias, at sa unang pagkakataon, sa kabila ng kanyang kasanayan sa pagtugis ng mga nilalang, ay alam niya sa sarili na malayo ang agwat ng antas nila ni Ginoong Hilario. "Malis ka! Hindi ako natatakot sa inyong mga banta." Gigil na wika ni Elias na may bahid ng kaba at pag-alala. Ngumiti ng bahagya na may banta si Ginoong Hilario. "Sige. Ngunit bago ako umalis, ang hukom ay nasa lumang simbahan ng San Vicente. Sa darating na buwan ng Hulyo, doon gaganapin ang aming pagtitipon. Kung gusto mong makita ang hukom, doon mo ako hanapin. Hahanapin ka namin, tagabantay." Tumalikod na may halakhak si Ginoong Hilario at mabilis na nilisan ang lugar. At naglaho ito sa kalsada na parang bula. Naiwan si Elias na nanginginig. May pag-aalala sa kaligtasan ng buong baryo. At hindi lang banta ang nararamdaman niya, kundi nararamdaman niya ang tunay na kapangyarihan ng hukom sa pamamagitan ni Ginoong Hilario. Alam niyang tiyak na ito na ang dulo ng kanyang lihim na pagtugis sa mga nilalang.